ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. babiyahe patungo ng South Korea para naman dumalo sa 32nd Association o itong Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Isyong pang-ekonomiya ay tatalakayin. Ayon yan sa Chief Executive. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Subirano. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Busan at Gwangju, South Korea sa darating na October 30 hanggang November 2 upang dumalo sa ika-32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Summit 2025. Ito ay batay na rin sa imbitasyon ni Korean President Lee Jae-myung ng Republic of Korea. Ang taunang pagpupulong ay may temang Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate and Prosper na layuning palakasin ang ugnayan at inobasyon sa rehiyon para sa mas matatag at maunlad na ekonomiya. Kasama ni Pangulong Marcos ang mga leader at kinatawan mula sa 21 APEC member economies kung saan tatalakayin ang mga isyung pangkabuhayan, inobasyon at kooperasyon sa Asia-Pacific. Ayon sa Malacanang, sentro ng paglahok ng Pangulong Marcos ang pagtataguyod ng pambansang interes ng Pilipinas, pagpapalalim ng ugnayan sa mga kasaping bansa at muling pagpapatibay sa APEC vision tungo sa isang maunlad at dinamikong rehiyon. Inaasahang magbubunga ang dalawang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting ng 4 na mahalagang dokumento, kabilang ang Leaders Declaration at 3 pahayag hinggil sa artificial intelligence, demographic change at cultural creativity na tumutugma sa temang itinakda ng South Korea bilang host ngayong taon. Magbibigay din ng talumpati si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit na dadaluhan ng mga leader, kinatawan at negosyante upang talakayin ang mga pangunahing isyung pang-ekonomiya sa rehiyon. Bilang bahagi din ng kanyang biyahe, nakatakda ring makipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Busan kung saan tinatayang may 70,000 Filipinos ang naninirahan at nagtatrabaho sa South Korea. Pakinggan natin si Foreign Affairs Assistant Secretary Escalona. To November 2, 2025. Upon the invitation of President Lee Jae-myung of the Republic of Korea, the President will be participating in the 32nd APEC Economic Leaders Meeting to be held in Gwangju. Under the theme, Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper, the meeting will gather leaders and representatives from APEC's 21 member economies. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Si Foreign Affairs Spokesperson, Assistant Secretary Angela Escalona. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.